Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung saan mampanig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay buktong na anak ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang mga salita, aral, at karunungan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan. Kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao nga hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang sapagkat ang katotohanan ng katawan na walang espiritu ay patay. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ang Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan ay ang siyang dapat nating kilalanin na siyang ating Diyos dahil siya yung may hawak ng ating buhay. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Ang Espiritu Santo ay ang siyang Alpha at Omega, ang simula at katapusan. Ay ang siyang babalik, siyang sinabi ni Kristo na kanyang ama na parang magnanakaw, na walang nakakaalam, kundi tanging ang ama lang. Sinabi ni Kristo na maging handa, maging gising, sapagkat ang pagdating ng ama ay parang magnanakaw. So yung mga tao na ang kanilang kaluluwa ay nananatiling tulog at hindi nila nakikita ang katotohanan na ang kanilang kaluluwa ay espiritu na siyang buhay na tinanggap nila sa Espiritu Santo. Ang mga tao na nanatiling tulog ang kanilang kaluluwa at hindi nila inibig at hindi din nila sinunod si Kristo na sumampalataya lamang sa banal na Espiritu, ang mga taong yun, ang kaluluwa nila ay patay. Sa oras na umalis na ang Espiritu sa kanilang katawan, ang Espiritu Santo, mamamatay lahat sila at ang kanilang kaluluwa kapag humarap sa paghuhukom ay hindi maliligtas sapagkat mga tulog ang kanilang kaluluwa at ang kanilang kaluluwa ay hindi nagpuri, sumampalataya at umibig sa Espiritu Santo. Kung kaya hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kung kaya sa araw ng paghukom, sasabihin ng Panginoon sa mga taong ito, sa mga taong ulupong, yung mga bulaang propeta, yung mga pari, talaga sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa aking harapan. Yung mga bulaang propeta na to, dahil mga pari nga nagpapakot nagpapatay kay Kristo, ang kanilang pangalan na hindi masusulat sa aklat ng buhay. Bagkus doon masusulat ang kanilang pangalan sa aklat ng kamatayan, gawa ng sila'y mga bulaang propeta, mga sinungaling, na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos. Kung kaya nasasabihin sa banal na kasulatan, ang sino mang mangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi tumanggap sa Diyos ay mamamatay. Ang ating bansa, honestly, ay naging tanyag noong unang panahon. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu ng ating bansa ay walang relihiyon. Pero ang mga tao ay nabubuhay ng malaya at mapayapa sa ating bansa. Puspos ng biyaya ang ating bansa mula sa Diyos, sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Siya yung lumikha ng langit at lupa. Siya ang lumikha ng ating katawan at kaluluwa. Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At
barter ang tawag sa pakikipagpalit kalakal. Honestly, ang relihiyong Islam ay dinala ng mga taong nakikipagpalit kalakal sa atin. Gawang sila may mga kasamang misyonero ng relihiyo ng Islam. Sa paglipas ng panahon, napadpad ang isang lalaki na ang pangalan ay si Ferdinand Magellan. Itong si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese na isang utusan ng hari ng Espanya. At si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa na siyang may dala ng rebulto ng Santo Niño. Ipinahayag ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na inyong sasambahin sa inyong lupain, sapagkat ako lang si Yahweh ang inyong Diyos. Gusto kong ipabatid sa inyo na yung si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa ay bulaang propeta na lumalapastangan sa banal na spirito na hinihikayat ang mga tao na tumalikod sa katotohanan, na huwag magpuri sa Espiritu Santo bagkus ay doon magpuri sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ang relihiyong Romano-Katoliko ay kultura ng mga Espanyol. At ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng nalinlang ng mga pari ng Romano-Katoliko. Silang mga bulaang propeta ang ating mga ninuno. Kung kaya ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ay sinikil ng mga Espanyol. Sa Ephesians chapter 6 verse 12, nasasaad dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against spiritual wickedness in high places. Anis lang labanan dito sa mundo ay laban doon sa mga kampo ng kadiliman, na silang naghahasik ng kaguluhan at kadiliman sa ating bansa. Ang bulaang propetang si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko ay kampo ng kadiliman. Hindi siya sugo ng Espiritu Santo. Hindi siya naging kaisa ni Kristo, ng Espiritu Santo ang siyang amang espiritual na sinasamba. Pagkos itong mga leaders ng Roman Catholic, iniidolo nila, itinataas nilang sarili nila, at nagmamayabang sila sa banal na spirito, na sila yung iduluhin ng mga tao at tawaging Father dito sa lupa. Nasasaad sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 23 verse 9. Nasasaad dito, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na siyang inyong ama, sapagkat iisa lang ang inyong ama at ang amang iyon ay yung amang nasa langit. Ang ibig ipahiwatig dito ng Panginoon ay huwag niyong iiduluhin ng sino mang tao dito sa lupa para tawagin yung amang espiritual. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo na siyang nagsugo kay Kristo ay ang siyang nag-iisang amang espiritual na nasa langit na dapat mo lang paglingkuran. Ang mga pare, honestly, ay mga kampon ng kadiliman. Mga bulaang propeta sila at hindi nyo sila dapat paniwalaan, iduluhin, na tawaging Father. Dahil ang mga yan ay mga ulupong at kampo ng kadiliman na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi kayo ng mga pare na matutulungan ng inyong kaluluwa ay maborn again sa Espiritu para maging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Bagkus ilalayo ng mga pare na to ang inyong kaisipan at ang inyong puso sa banal na Espiritu para lapastanganin nyo ang Espiritu Santo na nanahan sa inyong katawan. Para sila yung iduluhin nyo at tawagin yung Father. Honestly, itong mga pare, mga ulupong sila. Sa paglipas ng panahon,
Naglaban ang Amerika at ang Espanya. Ipinagbenta tayo ng mga Espanyol na mga bulaang propeta sa mga Amerikano. Kung kaya ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ay hindi natin nakamtan. Dahil sinakop din tayo ng mga Amerikano. Na silang naging diktador dito sa ating mundo. Na silang nakikialam sa politika sa ating bansa. Na silang naging kaisa ng mga dilawan. Kung kaya ang title ng aking topic dito sa aking blog ay End Time Prophecy, pare American leaders at mga dilawan, mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Dahil ang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, yung mga pare, ang nalinlang sa ating mga ninuno. Kung kaya sinakop tayo ng mga Espanyol at sinikil ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa. Namuhay ang ating mga ninuno na naging alipin ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Dahil ang katotohanan, ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, binura yung pangalang Maharlika at pinalitan ng Pilipinas na sinunod dun sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kung kaya naging Pilipinas ang ating bansa. Nang tayo ay sakupin ng mga Espanyol, sumunod sinakop din tayo ng mga Amerikano. At maraming kaluluwa ang naligaw ng landas, kung kaya sinabi ng Panginoon, "Many of my people have been lost because of lack of knowledge." Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, ng kaisipan, para magsaliksik at hanapin ang katotohanan. Pero maraming mga tao ang bulag sa katotohanan dahil maraming mga tao ang tulog ang kanilang diwa. Hindi nila nakikilala kung sino ba talaga si Kristo sa puso nila. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay hindi nagpupuri sa banal na spirito na siyang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na nandin sa ating katawan, kundi nagpupuri yung mga leaders dyan ng Romano Katoliko sa demonyong si Satanas na kumakalaban, nagmamataas at lumalapastangan sa banal na spirito. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon. Labanang espiritual. At bilang isang tinawag ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya as a spiritual warrior, na siyang may hawak din ng katotohanan dahil ang katotohanan ay ang banal na spirito. Siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat lang nating sambahin. At ang mga tao, kailangan na nilang magsisi at tumalikod sa paggawa ng masama. Huwag na kayong sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Huwag niyong iduluhin ng mga pare dahil hindi kayo makakapasok sa karya ng Diyos sa masalangit. Dahil ang mga kaluluwang lumalapastangan sa banal na spirito ay wawasakin din ng banal na spirito. Ang katawan at kaluluwa ng mga taong lumalapastangan sa banal na spirito, sa Espiritu Santo, ay papatayin din ng Espiritu Santo. Sa oras na umalis ng Espiritu Santo sa kanilang katawan, mamamatay sila. At sa araw ng paghuhukom itong mga ulupong na to, itong mga bulaang propeta, itong mga kampo ng kadiliman, yung leaders ng Amerika at yung mga dilawan, honestly ang kanilang kaluluwa ay sa impyerno mapupunta. Dahil ang kaluluwa nila ay hindi naglakbay sa spirito at katotohanan. Sila yung mga namuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari na nanlilinlang sa mga tao para sila yung maghari-harian dito sa mundo. Honestly, ang mga tao na lumalapastangan sa banal na spirito ay walang karapatan na maghari at manatili sa lupa. Sa lupang hinirang ng banal na spirito. Dahil ang lupang hinirang ng banal na spirito ay sagradong tahanan niya, na ang banal na Espiritu Santo lang ang dapat sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat.
Hindi yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Hindi yung leaders ng Amerika. Hindi yung mga dilawan. Honestly, mga kampo ng kadiliman. Ang prinsipyo ng mga pare, sila lang ang dapat mong iduluhin na tawaging father. Sa kanila ka lang dapat maniwala. Ang mga Amerikano, mga diktador at manipulator din yan. Dapat susunod ka rin lang sa kanila. Ang mga dilawan, honestly, mga mukhang pera mga yan. Mga bayaran ng mga yan ng mga Amerikano at ng mga leaders ng Romano Katoliko na namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Hindi sila mga sugo ng Diyos, kundi mga kampon sila ng kadiliman. Honestly, kayong mga dilawan, kailangan nyo nang umalis dyan sa lupang hinirang ng Panginoon. Hindi kayo dapat, hindi kayo ang tinawag ng banal na spirito para manahan dyan. Mga kampon kayo ng kadiliman, kaya lulupigin din kayo ng banal na spirito. Kaya yung mga nasa politika, na nagmamatas, yung sina Risa Hontiveros, kung sino-sino pang mga dilawan, honestly, bilang ng mga araw nyo. Dahil lalabas lahat ang katotohanan na naging kaisa kayo ng ulupong na mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at ng leaders ng Amerika na siyang mga magnanakaw at kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa na silang sumikil sa kalayan at kapayapaan ng ating mga ninuno noong una pa man. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Truth will always prevail. Yun nga ang sinasabi sa banal na kasulatan. Honestly, si Tatay Digong ay isang spiritual warrior, katulad ko, na ang pinapahalagahan ay ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Huwag maligaw ng landas. Kung kaya, yang patungkol sa drugs, hinihikayat ni Tatay Digong na huwag kang gumamit niyan dahil salot nga ang droga sa pamayanan, sa ating pamayanan. Dahil gawa ng droga, maraming mga pamilyang nawawasak. Maraming krimen ang lumalaganap. Itong nagdala ng mga droga na yan, honestly, mga taga-ibang nasyon din. Mga Amerikano na naging kaisa rin ng mga Romano Katoliko. Si Fidel Valdez Ramos at si Cory Aquino, si Juan Ponce Enrile, na mga silang naging matataas ding politiko dyan sa ating bansa, ay naging kaisa ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano. Si Juan Ponce Enrile, dilawan yan. Judas siyang matandang yan. Traidor yang matandang yan. Nagtulong-tulong sila ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ang mga Amerikano at ang leaders ng Roman Catholic para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos dahil hindi nila nagugustuhan yung mga ginagawang kabutihan ni dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang kapwa. Sinikil nila ang kabutihan na ginagawa ni dating late President Ferdinand Marcos na maging masaganang pamumuhay sa ating bansa. Dahil itong mga Amerikano ay malaki ang inggit ng mga yan sa ibang nasyon na nahihigitan sila. Ugali ng Amerika ang manlilang para maghasik ng kaguluhan. Honestly, ang sinasamba ng Amerika ay hindi ang banal na spirito na siyang Diyos na nagsugo kay Kristo, kundi yung kanilang dolyar. Darating ang panahon, yung dolyar, mawawalan niya ng value. Tatapak-tapakan na lang yan ng mga tao. Dahil lulupigin ng Espiritu Santo ang bansang Amerika dahil siya yung pinakademonyong bansa na naghahari-harian dito sa mundo na siyang lumalapastangan sa kanya. Yang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, honestly,
Mga kampon din sila ng kadiliman na naging kaisa ng demonyong si Satanas. At ang iniidolo nilang Holy Father ay yung kanilang pinakapinuno na nasa Vaticano. Honestly, yung pinuno nila na nasa Vaticano, yung Papa ng Romano Katoliko, tao lang yun. Wala silang power sa inyo dahil katulad natin, tao rin lang sila na binigyan ng buhay ng banal na spirito. Kaya nung si Kristo ay inuusig, sinabi ni Poncio Pilato kay Kristo na may power daw si Poncio Pilato para palayain niya si Kristo. Na sumunod lang ba kay Poncio Pilato? Pero sinagot ni Kristo si Poncio Pilato, "You don't have power over me. My kingdom is not here on earth but in heaven." Ipinapahayag ni Kristo na ang kanyang kaluluwa ay espiritu yun at si Kristo ay Diyos. Hindi siya tao. Nagkatawang tao lang si Kristo. At kapag namatay yung mga tao dito sa mundo, wala silang power, yung mga bulaang propeta na nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus, wala silang power kay Kristo. Wala silang power sa Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ko, ang siyang may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan. Kaya yung sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sapagkat kilala ng banal na spirito kung sino yung kanyang mga naging tupa na naging kaisa ni Kristo, na sa kanya lang nagpupuri, sumasampalataya at humiibig ng higit sa lahat. Na ang tinataas na pangalan na Holy Father ay ang pangalan ng banal na spirito na nasa kanilang katawan. Yang pari ng Romano Katoliko, ulupong yan, si Satanas, ang espiritu niyan ay si Satanas ang naghahari sa puso niya. Sinabi nga ni Kristo, "Suriin nyo ang bawat espiritu, sapagkat marami nga ang mga espiritu na ang espiritu nila ay hindi nasa panig ng Diyos, kundi nasa panig ng demonyo." Honestly, mga pari ang nagpapatay kay Kristo. Mga pari ang nagpapatay kay Dr. Serizal dahil sinasalungat ni Dr. Serizal ang mga leaders ng Romano Katoliko na naging kaisa ng mga Espanyol. Kaya si Dr. Serizal ay pinapatay sa Bagong Bayan. Si dating late President Ferdinand Marcos, pinagtulong-tulungan ng mga ulupong, ng mga kampo ng kadiliman, silang mga leaders ng kadiliman dito, sila yung mga rulers ng kadiliman dito. Ang Roman Catholic leaders, American leaders, na silang nanlilang sa ating mga ninuno at nanakop sa ating bansa. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Walang power ang Roman Catholic leaders at ang American leaders sa akin. Dahil bilang isang pinili at sinugo ng banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo lang na nasa aking katawan, ang siyang totoong nag-iisang Diyos na nagsugo kay Kristo, ang may hawak ng buhay nating mga tao. Narito na tayo sa uling panahon. Uusigin at lulupigin ng banal na spirito ang mga kampo ng kadiliman. Ang Roman Catholics na leaders na silang nanlinlang sa ating mga ninuno at ang Amerika, honestly, hindi sila dapat manatili sa ating lupain. Mga kampon sila ng kadiliman. Yang mga dilawan, dapat isama nila yan sa paglisan nila sa ating bansa. Yang mga leaders ng Roman Catholic, kayong mga ulupong. Yang simbahan ng Romano Katoliko na tinayo ng mga Espanyol noon, dudurugin yan. Wawasakin yan ng taong bayan dahil ang mga taong bayan, makikita nila ang katotohanan. At maraming kaluluwa ang magbabalik loob sa Espiritu Santo, kaya yung simbahan ng Romano Katoliko, mawawala yan. Ang lupa na tinitirikan ng simbahan ng Romano Katoliko, ibabalik yan sa gobyerno. At yung mga leaders na mga demonyo dyan sa gobyerno, yung si BBM, honestly, i-impeach ka ng mga tao dahil hindi ka naging mabuting pinuno sa ating bansa. Naging kaisa ka rin ng mga dilawan na lumalapastangan sa banal na spirito. Alam mo, BBM, wala ka naman talagang alam sa pamumuno dahil una sa lahat, ang kaluluwa mo naman
ay hindi naging katulad ng sa iyong ama na palaban, na pinaglalaban ang katotohanan. Ikaw, nagpasakop ka kay Enrile na isang traidor na Judas na nagwalang hiya sa iyong ama. Nagpaampon ka sa demonyong si Enrile. Ikaw na ulaga ka, BBM. Palibhasa, wala kang common sense. At tulad nga sinabi ng iyong ama, wala kang alam. Kasi nung namumuno malamang ang iyong ama, lagi kang wala, umaalis ka. Siguro naglalagalag ka kasi nga nagpa-party-party ka lang. So wala kang alam kung anong nangyayari sa buhay nyo at sa Malacanang. Kasi nga, wala kang ginawa kundi mag-party-party. Hinahanap ka ng iyong ama kung nasaan ka na. So, ibig sabihin, ikaw mismo hindi mo nakikilala na ang ama mo pinagtutulungan ng pinutukan ka ng lintik ni na Juan Ponce Enrile, ni na Fidel Valdez Ramos, ng mga Amerikano, ng mga dilawan, ang ginawa mong ulupong ka, BBM. Kumampi ka pa doon sa mga ulupong, sa mga kampo ng kadiliman na silang nanakop sa ating bansa. Kayong mga ICC, mga pinutukan kayo ng lintik, makinig kayong mga hayop, kayong mga demonyo kayo. Bago nyo panghimasukan ang batas sa aming bansa, dapat nagsaliksik muna kayo sa totoong kasaysayan ng aming bansa. Kung ang pag-uusapan ay krimen na mga ginawa ni Tatay Digong, yung mga krimen na ginawa ng mga Espanyol, ng leaders ng Roman Catholic na ninakaw nila ang lupang hinirang ng banal na spirito at inari ng mga leaders ng Roman Catholic ay isang krimen yun sa mata ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Yung ginawa ng mga Amerikano, na ninakaw din nila ang lupang hinirang ng banal na spirito para maghari-harian dito sila sa mundo, hindi rin ikinalulugod ng Espiritu Santo dahil sinikil ng mga Amerikano ang kalaya at kapayapaan sa mga tao na kanyang pinili. Kayong mga ICC leaders, anong nalalaman nyo patungkol sa batas? Wala kayong alam dahil kayong mga bayaran din lang ng Amerika. Pera din lang ang katapat ninyo. Itinatapal sa inyong mata, sa inyong bibig at sa inyong tenga ang pera. Kaya kayo yung mga bulag, hindi nyo nakikita yung katotohanan. Tapos ngayon, magpipiling kayo na kayo yung mga hurado dito sa mundo. Mga putang ina ninyo, mga pinatukan kayo ng lintik. Honestly, bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipinapahayag ko sa inyo ang katotohanan na kayong mga ulupong kayo. Yung katawan ninyo, ang may gawa yung banal na spirito. Hindi ang sarili nyo, hindi ang Amerika, hindi ang pera ng Amerika, kundi ang banal na spirito. At ang banal na spirito, ang espiritu ng katotohanan, ang espiritu ng katarungan, at ng kalayaan at kapayapaan. Ang banal na spirito ay ang espiritu ng liwanag. At kayong mga ulupong, Roman Catholic leaders, American leaders, mga dilawan, ICC leaders, mga kampon kayo ng kadiliman. Wala kayong karapatan na makialam sa batas ng aming bansa. Umalis kayo, kayong mga dilawan. Umalis kayo dyan sa bansa natin. At yung pangalang Pilipinas, buburahin yan. Ibabalik yan ng banal na spirito sa totoong pangalan nito na Maharlika. Dahil binura lang niya naman ang Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Tatandaan nyo, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa banal na spirito. Ako, traveler lang dito sa mundo. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo na ikaw yung aking anak na babae na kukuhanin ko sa lupa para magpahayag ng katotohanan na ipakilala mo ako na ako lang ang nag-iisang Holy Father na dapat kilalanin ng mga tao dito sa buong mundo. Dahil bawat katawan ninyong mga tao ay ako ang may hawak. Ipinahayag yan sa akin ng banal na spirito. Kaya sa banal na Espiritu Santo ko nagsisilbi. Siya yung kinikilala kong amang espiritual at Diyos
na siyang parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin. Siya ang liwanag na parati kong kasama. Siya yung tumutulong sa akin, kaya ako umiiral dito sa mundo, ay siya yung nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang gumigising sa akin sa araw-araw. Hindi yung mga ulupong, hindi yung mga pare ang gumigising sa akin sa araw-araw. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko ang gumigising sa araw-araw sa akin. Honestly, templo ng Banal na Espiritu Santo ay ang katawan ng Banal na Espiritu Santo na parating kong kasama, siyang tumawag sa akin, ang siyang Diyos na buhay. Ang Diyos ng katarungan, Diyos ng hustisya, Diyos ng katotohanan, na siyang dapat lang sambahin at purihin. Hindi ka dapat sumamba sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil ang mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, wala yang kakayahan gumawa ng buhay at lumikha ng buhay. Tanging ang Banal na Espiritu Santo lang ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo. Na siya ring Diyos at Ama ng aking kaluluwa, na siyang liwanag, buhay at katotohanan kung kaya ako'y umiiral dito sa mundo. Honestly, hindi walang karapatan ang mga Roman Catholic leaders, ang American leaders, at mga dilawan na manahan dyan sa lupang hinirang ng Banal na Espiritu Santo. Dahil ang lupang yan, ng Banal na Espiritu Santo, ay muli niyang itataas at iaangat dahil yung mga ulupong, yung Roman Catholic leaders, yung mga pare, lahat kayong mga ulupong sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakaligtas sa Banal na Espiritu dahil alam ng Espiritu Santo kung saan kayo nakatira, kung saan kayo nananahan, dahil alam ng Banal na Espiritu Santo na siya yung may hawak ng buhay nyo. So hindi nyo kayang linlangin ng Banal na Espiritu na siyang Diyos na siyang babalik dito sa ating mundo para maghukom. Ako, bilang isang tagapagsalita ng Banal na Espiritu at anak na babae ng Banal na Espiritu na siyang tinawag ng Banal na Espiritu para magpasalita para tungkol sa Kanya, narito na tayo sa huling panahon. This is the end of time. I'm exposing the truth. Revealing the truth. And the truth will always prevail. The Holy Spirit is the only one Holy Father that you should honor with your body as your Holy Father. Not the Pope in Roman Catholic. The Pope of the Roman Catholic is Satan that is pretending he is the Holy Father in our world. He is the beast, one of the beasts. And all his priests are minions of Satan. They are not servants of the Holy Spirit but servants of the devil. That's why they're leading people, misleading people to idolize the priest as their father, the spiritual father, and idolizing the carved images to give praise and worship to the carved images. Yung mga tao na yan, sinasabi ko sa inyo, ako lumisan man dito sa mundo, hindi ko yun kawalan. Dahil alam ko na ang may hawak ng buhay ko ay ang Banal na Espiritu na parati kong kasama. Lumisan man ako dito sa mundo, alam ko na ang Banal na Espiritu Santo na nagpabanal sa akin, ay kilala niya ako na anak niya ako. Dahil ako, ang kinikilala kong ama ay siya. Yung mga tao na nagmamataas, nagmamayabang sa Banal na Espiritu Santo, honestly, lulupigin at uusigin kayo ng Banal na Espiritu bilang ng mga araw nyo. Doon nga sa sinabi ni Jesus patungkol sa parable of the weeds, honestly, yung mga mabubuting tao ay yung mga naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Yan yung mga mananampalataya na naging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Na ang Espiritu Santo lang nananahan sa kanilang katawan, ang kanilang sinusunod. Dahil alam ng Banal na Espiritu kung sino yung kanyang mga naging tupa, na may pagpapahalaga sa Espiritu at katotohanan. Honestly, si Tatay Digong, one of the spiritual warriors that I expose his name in this book. Narito yung pangalan ni Tatay Digong. Para patotoo, ipakita ko sa inyo yung pangalan ni Tatay Digong.
President Rodrigo Duterte. Si Tatay Digong katulad ko na naglalakbay sa spirito at katotohanan na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Honestly, hindi ko sinasamba yung mga pare. Hindi ko kinikilala ang pare na father. Dahil yung mga pare, tao lang din na katulad ko. Wala silang power over me. Hindi sila nakahihigit sa akin. Hindi ko sila yung mga pare, hindi sila ang amang espiritual ng aking kaluluwa, kundi ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan ko na parati kong kasama. Kaya pinapahayag ko sa inyong katotohanan, si Kristo ay anak ng Diyos at bugtong na anak ng banal na Espiritu at tanging kay Kristo lang mo masusumpungan ng katotohanan para makilala mo kung sino ka ba talaga, kung saan ka nagmula. Honestly, bago pa man ako isilang dito sa mundo, bago pa man ako binuo sa sinapupunan ng aking ina, ang Espiritu Santo ang lumikha sa akin, sa sinapupunan ng aking ina. Pinag-isang katawan ng banal na Espiritu ang katawan ng aking ama't ina. Dahil ang katawan ng aking magulang, templo rin niya ng banal na Espiritu. Pinahayag to sa akin ng banal na Espiritu. Ang iyong magulang dito sa lupa, pinag-isang katawan ko yan. Dahil ang katawan nila, templo ko. Ako ang nagbibigay din ng buhay sa magulang mo. Ikaw ay binuo ko sa sinapupunan ng iyong ina. Ikaw ang pinili kong anak na babae dito sa mundo para maging tagapagsalita ko at tagapagsalita ni Kristo. Para ipahayag ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos dahil si Kristo ay anak ko. Ipinahayag yan ng banal na Espiritu. Na si Kristo ay anak niya. Dahil ang banal na Espiritu ang lumukob kay Birheng Maria. At ako, anak din ng banal na Espiritu. Ang naging misyon ni Kristo ay ipahayag ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na Diyos na dapat nating kilalanin sa ating katawan. At dapat nating sambahin, purihin at paglingkuran. Kung kaya, ang banal na Espiritu Santo ang itinataas ko na siyang aking amang espiritual na Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin. Ang siyang Holy Father na dapat lang sambahin, purihin at ibigin nating mga tao sa ating puso, isipan at kaluluwa. Dahil ang ating kaluluwa, anak yun ng banal na Espiritu. Hindi yun anak ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil yung Papa, ulupong yun, tao lang yun. Wala yung kakayahan na lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Sa oras na bawiin ng banal na Espiritu, ang kaluluwa doon sa katawan na ulupong na yun, mamamatay yun. At yung ulupong na yun, maglalangoy yun sa apoy ng impyerno. Dahil hindi niya itinuro ang katotohanan. Kung sino ba talaga si Kristo at kung sino ba talaga ang totoong Holy Father na dapat lang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Honestly, ang Roman Catholic leaders, ang mga pare, ang American leaders, at ang mga dilawan ay mga kampo ng kadiliman. Ang mga dilawan ay silang mga nagpaampon sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kaya hindi na sila nabibilang sa kaharian ng Diyos Ama dahil ang kanilang kaluluwa ay sa demonyo. Hindi sila dapat manatili dyan sa gobyerno sa ating bansa. Honestly, yung gobyerno natin, babaguhin niya ng banal na Espiritu. Buburahin yung mga leaders ng Roman Catholic, leaders ng Amerika at ang mga dilawan. Para silang mga ahas na mag-aalisan ba? Magtatakbuhan kasi mga takot ang mga yan. Honestly, yung Roman Catholic leaders, wala naman kayong itinurong kabutihan sa buhay espiritual ng kapwa nyo. Hindi nyo hinikayat ang mga tao na mag-repent, magbalik loob sa Espiritu Santo. Kaya yung mga Roman Catholic leaders sa ating bansa, honestly, kailangan ng sunugin ang simbahan ng Romano Katoliko. Susunugin yan, dudurugin yan, at ang mga tao ay dapat sa banal na Espiritu Santo lang sumampalataya. Yung relihiyon ng Romano Katoliko, maglalaho yan. Yung relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol,
tutugisin yan ng banal na spirito. Yung mga simbahan yung yan, kung noon si Kristo, yung kanyang katawan dahil templo ng banal na spirito, winasak sa krus, yung mga simbahan, yung mga simbahan na nagkalat dito sa mundo, lahat yan, gigibain yan. At ang mga tao dapat sa Espiritu Santo lang sumampalataya. Hindi dyan sa mga bulaang propeta ng Romano Katoliko o kung ano namang relihiyon. Na itinataas nila ang sarili nila ng kanilang relihiyon ng totoo. Honestly, si Kristo lang ang nag-iisang daan at buhay at katotohanan para maging kaisa ka ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Na ang Espiritu Santo lang ang dapat mong sambahin. Yung mga bulaang propeta dito, iniidolo nila ang kanilang sarili para iduluhin sila ng mga tao. Hindi sila mga sugo ng banal na spirito, kundi sugo sila ng demonyong si Satanas. Ang layunin nila ay pagwatak-watakin din ng mga tao, maglaban-laban gawa ng kanilang mga relihiyon. Hindi nila binibikis ang mga tao na maging kaisa ni Kristo na sumampalataya sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Kaya yung mga relihiyon dito sa mundo, tulad ng sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Numero 1 na relihiyo na pinakademonyo na hindi kinalulugdan ng banal na spirito ay ang relihiyo ng Romano Katoliko. Yung relihiyong Islam, honestly, hindi rin yan kinalulugdan ng banal na spirito. Gawa ng relihiyong Islam na dinala ng mga taga-ibang nasyon din sa ating bansa at ng relihiyong Romano Katoliko. Ang mga tao sa ating bansa naglaban-laban din at nagkawatak-watak. Iisang lahi, naglaban-laban sila at nagkawatak-watak gawa ng mga relihiyon. Ang relihiyon ay hindi nanggaling sa Panginoon. Yung relihiyon na dinala ng mga Espanyol at relihiyon na dinala ng mga taga-ibang nasyon, na yung relihiyong Islam, hindi yan nanggaling sa banal na spirito. Nanggaling yan sa demonyong si Satanas. Honestly, sa relihiyong Islam, ang iniidolo at sinasamba nilang mga prophets dyan ay sina Abraham, sina Moises, sina Muhammad. Sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Pinapatay ng saling lahi ni Abraham si Kristo sa krus dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos, dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Diyos. At nung ikatlong araw, si Kristo nabuhay na maguli, gawa ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, na siyang Diyos na may gawa ng buhay ni Kristo. Ang banal na Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang nag-iisang Diyos, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, hindi yung mga relihiyo na nagkalat dito sa mundo. Hindi yung mga bulaang propeta na iniidolo nyo. Hindi sila nagbibigay ng buhay sa atin, kundi tanging ang banal na Espiritu Santo lang. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao, repent and sin no more. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Ang mga haskang mangaral ang salita ng Diyos na hindi mo tinanggap ang banal na spirito na siyang iyong Diyos, then hindi ka rin pinahintulutan ng banal na Espiritu Santo na mangaral ang salita niya, ay pamumusong yun sa banal na spirito at wala yung kapatawaran. Kaya sinabi ni Kristo na ang kasalanan walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang banal na Espiritu Santo. Yung mangaral ka ng salita ng Diyos na hindi mo tinanggap ang banal na Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo, ay kalapastanganan. Pagnanakaw yun. Yung salita ng Diyos ninanakaw mo para manlinlang ka ng ibang kaluluwa para ikaw yung iduluhin at tawaging Father or spiritual dito sa lupa. Nawa, sa mga nakikinig, gumising kayo at tanggapin nyo ang mga aral ni Kristo. Ang salita ni Kristo ay nagmula sa banal na spirito na nasa katawan ni Kristo. At ako bilang tinawag ng banal na spirito, ako yung nagpapatotoo na si Kristo ay anak ng Diyos dahil ang banal na spirito na nananahan sa katawan ni Kristo na siya rin nananahan sa aking katawan ay ang siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo na siya rin tumawag sa akin para ipahayag ang katotohanan.
Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father. Siya lang yung Diyos na may gawa ng buhay natin na dapat nating purihin, sambahin at paglingkuran. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ibahagi nyo ang mensahe na to sa iba pa nyong mga kakilala para masumpungan din ng mga tao sa buong mundo ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ni Kristo na siya ring nananahan sa ating mga tao sa buong sangkatauhan ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual na banal at Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Yung mga bulaang propeta na itinataas nila ang kanilang sarili para iduluhin sila ng mga tao ay hindi sugo ng banal na spirito kundi sugo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na spirito. Hindi kayo matutulungan ng mga bulaang propeta na to na ang kaluluwa nyo ay makapasok sa langit. Bagkus ang kaluluwa nyo ay hihikayatin ng mga bulaang propeta na to na lapastanganin ng banal na Espiritu Santo at sila yung iduluhin para sila yung kilalanin na nakahihigit pa sa ibang tao. Honestly, tayong mga tao pantay-pantay lang. Walang sino mang tao ang nakahihigit kanino man. Lahat tayo binigyan lang ng Espiritu Santo ng pansamantalang buhay. Ang ating kaluluwa ay Espiritu yan, na nagmula sa banal na Espiritu na siyang babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Kilala ng banal na Espiritu kung sino yung kanyang mga tupa na naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya lamang sa banal na Espiritu Santo. Kilala ng Espiritu Santo ang puso ng mga demonyo na nanlilinlang ng kanilang kapwa na lumalapastangan sa banal na Espiritu na nananahan din sa katawan ng kanilang kapwa. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng banal na Espiritu. Walang sino mang tao ang makakapasok sa langit kung ang kaluluwa mo ay hindi ipinanganak sa Espiritu para sumamba at sumampalataya lamang sa banal na Espiritu. Yung mga sumasamba sa mga riboto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, na iniidolo niyo yung mga pare, honestly, mga naging kaisa kayo ng demonyong si Satanas at ng mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi kayo maliligtas. Sinasabi ko sa inyo, sa oras na lumisan ng inyong kaluluwa sa katawan nyo, alam ng Espiritu Santo na hindi kayo nagpuri sa Kanya. Kinalaban nyo sila. Kinalaban nyo ang Espiritu Santo. Kaya yung kaluluwa nyo, walang puwang sa langit. Mag-repent na kayo. Hanggat ang Espiritu Santo ay nananahampas sa katawan nyo. Dahil sa oras na binawi na ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, honestly, sa langit, yung asawa mo, kapatid mo, magulang mo, hindi mo na yan makikita na talagang kapatid mo sa Espiritu. Dahil pare-parehas na tayo doon eh. Magkakapatid lang tayo sa Ama, sa banal na Espiritu. Magkakapatid tayo sa Espiritu, pero hindi tayo magkakapatid sa laman. Dahil ang magulang natin dito sa lupa, neighbors din lang natin dito sa mundo. Traveler din lang sila dito sa mundo. So, hindi natin sila, yung magulang natin dito sa lupa, kapatid natin dito sa lupa, pagdating sa naging espiritu na sila, yung kaluluwa nila, hindi mo na sila masasabi na yun amo mo pa rin doon sa langit. Kapatid mo doon sa langit. Kung hindi ka naging anak ng banal na Espiritu Santo. Si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Kapag naging kapatid ka ni Kristo sa Espiritu na naging kaisa niya na sumasamba sa Espiritu Santo, magiging anghel na rin yung kaluluwa mo eh. Espiritu na yun, magiging anghel na rin yun ng banal na Espiritu. Magiging anak din ng banal na Espiritu. Dahil Espiritu yun na pinabanal ng banal na Espiritu. Pero tayong mga tao dito sa lupa, yung mga pare, yung mga papa, yung mga ministro ng kung anumang relihiyon, hindi natin naman sila kilala eh. Sino-sino kung sino-sino sila eh. Hindi natin sila nakikilala.
Hindi sila yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, pag tayo lumisa na dito sa mundo, magiging kilala mo lang ang isang tao na naging kapatid ni Kristo kapag naging spiritual warrior ka din. Hindi pinaglalaban mo yung katotohanan. Magiging kaisa ka ni Kristo. Pero yung mga tao dito sa mundo, tulad ng sinabi ni Kristo, do not love, ang sinabi ni Kristo, anyone who love his father or mother more than me is not worthy of me. Ibig sabihin dito ni Kristo, dahil kanyang katawan, templo ng banal na Espiritu Santo, pag inibig mo ang iyong ama o ina dito sa lupa, nang nakahihigit pa sa banal na Espiritu Santo, hindi ka worthy. Natawagin ni Kristo ng anak din ng Diyos o kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil hindi mo sinamba ang banal na Espiritu na siyang ama ni Kristo na nagsugo sa kanya. Kaya sinabi ni Kristo, ang sino mang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit pa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa kanya. Hindi ka magiging karapat-dapat kay Kristo na maging kapatid niya sa Espiritu dahil hindi mo kinilala at inibig yung ama ni Kristo. Siyang banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Yung mga sinabi din ni Kristo, anyone who love his son or daughter more than me is not worthy of me. Ibig sabihin din ni Kristo, pag minahal mo at inibig mo yung anak mo nang higit pa sa banal na Espiritu, hindi ka magiging worthy para kay Kristo. Para kilalanin ka ni Kristo na kapatid niya sa Espiritu at anak ng banal na Espiritu. So yung mga tao na hindi nagpupurit sumasampalataya sa banal na Espiritu ay mga antikristo. Hindi sila maliligtas. Kaya yung mga tao, sinabi din ni Kristo na ang propeta, hindi yan kinikilala sa kanyang pamilya, hindi rin niya kinikilala sa kanyang lugal. Kasi nga, tulad ni Kristo, kahit siya ay ina niya si Maria, hindi niya tinawag si Maria na ina ng Diyos. Ina lang ni Kristo si Maria sa laman. Hindi si Maria ina ni Kristo sa Espiritu. Dahil walang ina ang banal na Espiritu. Siya na yung pinaka-Diyos. Kaya walang nakahihigit sa banal na Espiritu. Walang nakakahigit sa Diyos. Si Maria ay tao lang, hindi si Maria Diyos. Kaya si Maria dapat tawagin nyo lang ding babae katulad ni Kristo. Hindi siya dapat tawaging ina ng Diyos dahil kalapastanganan yun sa banal na Espiritu. Hinihikayat ko ang mga tao, magbalik loob na kayo sa banal na Espiritu hanggat ang banal na Espiritu ay nananahan pa sa katawan nyo. Dahil sa oras na binawi na ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, kaawa-awa ang kaluluwa ng mga taong tulog na hindi nagpupuri at sumasampalataya sa banal na Espiritu. Sapagkat itatakwil sila ng banal na Espiritu dahil hindi nila kinilala ang banal na Espiritu Santo, ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!